5:24, pakatandaan ninyo. Ito na yung gusto ipaabot ni Jesus. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat. Past tense, inilipat. Inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nasa buhay ka na, wala ka na sa kamatayan. Kaya nga lumalabas sa labi mo, I am saved through Jesus Christ. Nailipat ka na. Napakinggan mo kasi yung mensahe ni Jesus na galing sa Diyos, na pinahintulot niyang siya talaga ang parusahan ng Diyos. Kaya nga nananalig ka kay Jesus at sa Diyos. Amen? Kaya unawain mo yan, pakatandaan ninyo. Laging pakatandaan. Naaalala niyo yung mga sinasabi ni Jesus? Pakatandaan. Napakahalaga niyan. Ibig sabihin, sauluhin mo. Huwag mong iwawala. Kasi tayo ang magdidesisyon. Turo ng banal na espiritu yan ng Diyos. Tatandaan mo. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Siguradong may buhay na walang hanggan o wala? Kaya nga, nung pinapikinggan natin ang mensahe ng Diyos na pinadaan kay Jesus, alam natin 100% meron tayong kaligtasan. Tama? Ewan ko lang sa iba dyan. Basta kami hindi magsasawa na ipatotoo yan dito. Kung kayo'y mapahamak, hindi na namin sagutin kayo. Tinuro na namin sa inyo si Jesus. Kung hindi kayo maniwala, hindi naman kayo namin pwedeng pilitin. Kahit sa mga nanonood. Tama po ba? May sariling desisyon tayo. Tandaan nyo, pag iba ang sinunod nyong turo, kapahamakan kayo, sabi ng apostol. Ang nangangaral ng iba sa turo namin, sabi ni Apostol Pablo, susumpain ng Diyos yan. Kasama kayo doon pag yun ang sinunod nyo. Kaya nga, tinuturo namin, sundin natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Amen? Pakatandaan ninyo na darating ang panahon. Hindi pa siya dyan nagbabayad. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga. Ngayon na nga, sabi ni Jesus, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa Kanya. Nung una, makarinig. Hindi pa buhay pag narinig mo lang tungkol kay Jesus. At yung sinumang makinig. Pag sinabing makinig, alam nyo na. Pag nagsasalita ako dito, hindi kayo nakatingin sa akin, talaga. Hindi yan nakikinig. Pag sinabing makinig kay Jesus, inuunawa mo yung kahulugan ng mensahe ng pagkamatay niya sa cross. Kasi yun ay kapangyarihan ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya nga, pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Tanong, may pandinig pastor ang patay, kahit sigawan mo yan may bulak pa rin sa ilong niya. Tama? Ay sino ang tinutukoy niyang patay? Yung hindi paligtas, yung wala pang kaalam-alam na nabayaran na siya ni Jesus sa cross. Minsan alam niya, hindi naman niya niwalaan. Kaya ang tawag sa kanya, patay. Na kapag narinig at nakinig, mabubuhay. Palakpakan natin si Jesus. Buhay na ba kayo? Ako rin. Akala nyo, kayo lang. Dahil kay Jesus. Binuhay na lahat ng mga patay na magbayad siya sa cross. Pero ang mabubuhay lang na patay, yung nakarinig at nakinig. Nakuha niya. Baka sabihin nyo, lahat buhay. Yung merong hindi nakinig kay Jesus. Sinabi na ni Jesus, hindi na tinatandaan ng Diyos lahat ng kasalanan mo dahil sa akin. Ayaw mo pa rin makinig. Di ang iisip, hindi, tinatandaan pa rin to. Kaya nga, pasan-pasan mo pa rin ang kasalanan mo, yung bigat,
Minsan ayaw mo magsimba. Bakit? Pastor, nakagawa akong kasalanan. Kasi ayaw mo makinig, pinalaya ka na ni Jesus. Hindi ka makalaya kasi gusto mo iligtas ang sarili mo. Gayong si Jesus ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos. Kaya hirap ka na. Kaya nga sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin na lubhang nahihirapan, pagpapahingahin ko kayo.